Yan. Ngayon, meron tayong vlog, Alpotera. Alpotera. Tsaka yung West Philippine Sea ni Sarah. Dakuin muna ho natin mga kababayan. Yung kuya ko. No? Yung kuya ko. Kuya, lakas na kapal na mukha no, kuya. Hindi, mga bossing. Dati si Romnick Sarmenta, bumabanat dati yan. Dati na bumabanat dahil kakamping si Romnick Pinagtatanggol ko pa mga kababayan. Yung mga Duterte kay Romnick, no? Sabi ko, etong kuya ko inaaway yung mga Duterte, etc., etc. No? Ngayon, na-realize ko, tama naman pala. Tama naman pala mga bossing. Kaya nga ako nung medyo nahimasbasa na ako, sabi ko, parang puro kalokohan na lang tong mga pinagsasasabi ng mga Duterte Parang puro kabugukan na lang itong sinasabi ni dating Pangulo Biruin mo magsasalita, wala namang ebidensya, magpapakalat ng kung ano-ano, wala namang palang ebidensya. So doon po nagsimula mga kababayan na tumanggal na ako o bumaklas na ako ng suporta. Ayaw ko ng ganon. No? Kagaya ho ng ating vlog, mga bossing. No? Nandiyan po si Pilimon Arandela. Kagaya po ng ating vlog, mga kababayan, wala po ni isa sa topic natin yung wala tayong materyales na gagamitin o backup para sa ating vlog. No? Lagi po merong backup kasi po reaction tayo. Hindi po tayo kagaya ng mga DDS na wala, salita lang ng salita dyan. No? Wala namang ipinapakitang ebidensya. Mga bossing, di ba? Kaya nga yung iba nababansagan hari ng fake news mga fake news, di ba? Tayo galing po sa malalaking mga tagapagbalita dahil saludo po tayo sa kanila, mga bossing. Bakit to? May narinig na ba tayo? Ito ang ating balita sa araw na ito. Wala, di ba? Hindi ko naman sinasabi yon. Lagi ang sinasabi ko, yung mga pag-uusapan natin at yung mga kukomentohan natin dahil malaki po ang respeto natin doon sa mga totoong mamamahayag. Mga bossing, pinag-aralan nila yan Tapos ikaw bigla kang makikisali. Vlogger na ako. Ito yung aking mga balita. Tayo, babase lang tayo dito, mga bossing, no? So ngayon, Romnick Sarmenta, may tirada sa inosente pero 16 ang kinuhang abogado. Totoo. No? Yung tipong ang palabas ng ating vice-presidente. Sabi ni Jenny Ramos, Sir Mark, magkamukha kayo ni Romnick. Huwag ka nang maingay. Kuya ko yan. Joke lang. No? Sinasabi ng ating vice-presidente, mas masakit pa yung breakup kesa doon sa ma-impeach ng Congress. No? Pero mga kababayan, yung nakikita nating mga kilos nila o galaw nila, kahit hindi pa sabihin na kakuntsaba nila, tingin ko kakuntsaba nila no, mga bossing, yung Senado. Halata po ng mamamayang Pilipino na talagang pinaghahandaan nila na talagang ayaw nilang matuloy mga bossing, yung impeachment. Wala, okay lang yan sa amin. Normal lang siya. Wala akong ginagawang ganyan. Pero 16 ang kinuhang abogado at lahat yan, mga bossing, ay dekalidad na mga abogado. Mahal po yung mga sumingil, mga boss. Mahal po yung mga sumingil. Fortune, Diyos ko po, mga celebrity, ang mga niyan Ang mga kliyente niyan, bukod sa celebrity, mga milyonaryong individual mga kababayan, biruin mo, no? Ang dami nilang pinagkakagastosan na abogado. Abogado ni Digong, sinasabi 150 million per month daw po ang ginagastos sa abogado ni Digong. Ito naman po, 16 na abogado ang ginagastos naman o ang gagastosan. Doon kay vice-presidente, daming pera. No? Daming pera. So sana si BP Sara, wag na yung pa-etching-etching o yung pa-ano-ano, pa-ek-ek na, nako, okay lang sa akin yan. Walang problema sa akin yan.
Ready kami diyan, 'no? Handa kaming umano diyan, handa kaming, humarap diyan sa impeachment na iyan. O yun naman pala mga ano, mga abogado, mga senador, eh. Hindi kasi nagmumukha na hong mga abogado yung mga senador natin ni Sara Duterte, eh. 'Di ho ba? Biruin mo hindi naman sila dapat yung gumagawa nung ginagawa ni yung ginagawa nung mga abogado, pero sila na po yung gumagawa, mga kababayan. Yung pag-udlot-udlot, halata ng sambayan ng Pilipino 'yan. 'Di ba, Just Monet at Libra October, oh. Paano niya masasabi na wala akong paki diyan sa impeachment na 'yan? Totoo lang po, apektadong-apektado sila, mga kababayan. Kaya po ayaw nilang matuloy. Bakit to? Kasi nga kapagka sumambulat sa atin ang mga ebidensya, ang hirap pong idepensa. Yun lang po yun, no? Kung ako ho, vice-presidente, o sabihin mo na presidente ako, may mga unang pagdinig, kagaya po nung sa Congress, pinagpapaliwanag na sila. Ako, ipapaliwanag ko na lahat doon. Lahat po ng kaya kong gamitin para idepensa yung sarili ko, ipapaliwanag ko na doon, mga bossing. Para hindi na umakyat pa doon sa impeachment. Pag impeachment, tanggal ka na yan. Sa mga susunod na mga eleksyon, pagka ikaw ay na-impeach, hindi ka na pwedeng tumakbo. Oh. Naku. Naiinip nga ho sila, eh. Kasi gustong-gusto nilang makabalik bilang presidente sila, 'di ba? Kaya hindi gugustuhin ni Sara Duterte yang impeachment na 'yan. Kaya lang ho, mga kababayan, wala silang choice kasi walang depensa. Mahirap idepensa yung sitwasyon ho nila, mga kababayan. Napakahirap ho. Bakit ho? Paano mo idedepensa? Sige nga, paliwanag nyo nga. Paano mo idedepensa? Yung mga nagdadamihan ng mga resibo, ilan ho yun? Umabot ng 1,000? Ilan doon? Halos karamihan ho, mga kababayan. Wala pong record sa PCO. Oh, birth certificate, marriage certificate, death certificate, wala ni isa. Di ba? Sa Kongreso pa lang, kung ako yung nasa sitwasyon nila, Kongreso pa lang, sasabihin ko na, no, eto yung mga depensa ko dyan sa mga sinasabi nyo para wag na tayong tumuloy ng impeachment. Baka ho, mga kababayan, ginawa nila yon sa Kongreso pa lang, nagpaliwanag na sila, no, idinipensa na nila ang kanilang sarili ng maayos. Baka po tayo, ang sinasabi natin, nako, etong mga eto, pinupolitika na lang si Sara Duterte. Kung makumbinse po tayo nung kanilang mga depensa. Kaso tayo lahat, mga boss chief, wala ho tayong marinig sa kanila. Di po ba? Wala ho tayong marinig sa kanila. Kaya ang una nila na hakbang hadlangan yung impeachment. Halata ho, mga bossing. Doon pa lang po sa kalendaryo. Sa kalendaryo pa lang po na ililatag nila, mga kababayan. Nako, kitang-kita na. Ako ho'y naniniwala. Nag-aano pa lang po, naghihiring pa lang po o nasa mga nasa mga tawag dito? Nasa Congress pa lang, mga bossing. Ay nako. Naglalatag na ng mga kalendaryo 'yan. Naririnig pa lang nila na merong mga impeachment na mangyayari, naglalatag na ng kalendaryo 'yan. Oh, ganito, kapag kayang impeachment na 'yan talagang natuloy, sabihin natin magbabakasyon na ang Congress. Oh, tapos kapag yung Congress June 2 bago bumalik, sasabihin ko naman pag-aaralan ko pa. Oh, kapag dumating yung June 11, remand naman tayo. Ganun ho yung kita at yung halata ng mamamayang Pilipino, mga bossing. Tsaka eto pa, kung ako ho, alam ko na tama ang ginagawa ko at totoo, isang abogado lang, baka nga pwede, wag nang mag-abogado, ako na lang. Di ba? Hindi na kailangan ng 16 na utak
ng matatalinong mga abogado. Di ba? Kapag ka alam mo na tama yung ginawa mo, kayang-kaya ko to. Pwede ba wag na mag-abogado, ako na lang kasi kaya ko namang ipaliwanag lahat ito. O, di ba? O isa, kung required talaga na magkaroon ng abogado, o isa. Di po ba? Pero 16 ha? Sinisigurado. O, magsama-sama ang inyong mga utak para masolve to sa pinaka magandang depensa. Sabi ni Jenny Ramos, 700 tayo pero 200 plus lang ang nag-like. Mga DDS daw yung 500 o. Aba, mas madami pa yung DDS ha. Tama ho dito si Romnick Sarmenta, mga bossing. Hindi kayo apektado, inosente kayo, pero 16 ang abogado ninyo. Oh. Baka hindi kaya ng isa. 'Di ba, Maui Jaramillo, hindi ito live, no? Isipin mo na lang na i-shout out kita sa replay. Di ba?